Mahal na mahal ni Alvin si Grace. Simula pa lang, alam niyang siya na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Para siyang naengkanto sa ganda nito, maputi, mahaba ang buhok, at may ngiting kayang tunawin ang puso niya. Kahit na sinasabi ng ibang tao na may kakaiba, kay Grace wala siyang pakialam. Para sa kanya, siya ang perpektong babae. Noong niligawan niya ito, tila ba hindi rin naman mahirap kuhanin ang matamis nitong napakabilis ng mga pangyayari. Pagkatapos ng 3 buwan, naging magkasintahan sila. At makalipas lang ang 1 taon, nag-live-in na sila sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan, malayo sa gulo ng lungsod, tahimik at perpekto para sa kanilang dalawa. Akala niya perpekto ang buhay niya. Akala niya ito na ang happy ending niya hanggang sa isang gabi ng Disyembre. "Hon, pupunta ako sa bayan. May bibilhin lang ako," sabi ni Grace habang kinukuha ang kanyang bag. "Anong bibilhin mo?" tanong ni Alvin, nagtataka. "Late na, ngumiti lang ito. Basta, antayin mo na lang ako," at lumabas ito ng bahay. Walang nagawa si Alvin kundi hintayin ito. Hindi naman siya seloso pero may bumabagabag sa kanya. Mula pa lang kasi noong nagsama sila, napansin niyang may mga gabi talagang umaalis si Grace nang hindi sinasabi kung saan pupunta, at mayong gabi, sumama ang kutob niya, kaya sinundan niya ito. Malamig ang hangin habang naglalakad si Alvin sa madilim na eskinita. Hindi siya marunong maniktik, kaya dahan-dahan lang siyang sumusunod mula sa malayo. Nakita niyang pumasok si Grace sa isang lumang bahay sa may dulo ng kalsada, tila abandonado, pero may liwanag mula sa loob, parang may tao. Dahan-dahan siyang lumapit. Sumilip siya sa bintana, at ang nakita niya ay bumaliktad ang sikmura niya. Sa loob ng bahay, may isang lalaking nakatali sa isang upuan. Hubot-hubad, duguan, at may mga malalalim na sugat sa katawan, parang ginilitan gamit ang matalim na kutsilyo. At sa harapan nito nakatayo si Grace, hawak ang isang karit. "Anong kasalanan mo, ha?" malamig na tanong ni Grace sa lalaki. "Hindi ko alam." "Wala akong ginagawa sa'yo," umiiyak na sagot nito, ngumiti si Grace. Isang ngiting hindi pa niya nakikita kailanman. "Tama ka, wala kang ginagawa. Pero gusto kitang katayin." At bago pa makagalaw si Alvin, swak, pinutol ni Grace ang leg ng lalaki gamit ang karit. Kitang-kita ni Alvin kung paano bumagsak ang ulo nito sa sahig, habang bumubulwak ang dugo sa katawan nito. Nanginginig siya. Hindi siya makagalaw. Parang nanigas ang buong katawan niya sa takot, at bago pa siya makatakbo, biglang lumingon si Grace, diretso ang tingin nito sa kanya. Alam niyang nandoon siya, nagmamadaling tumakbo si Alvin pauwi. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi alam ang gagawin. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng kasama niya sa bahay, mamamatay tao pala. Pagkarating niya sa bahay, agad niyang kinuha ang kanyang bag, hindi na siya magdadalawang isip. Kailangan niyang umalis, pero bago pa siya makalabas, biglang bumukas ang pinto, at nandoon si Grace, walang bahid ng pagod. Walang bahid ng takot. Pero may bahid ng dugo ang kanyang damit, ngumiti ito. "Hon, saan ka pupunta?" Hindi siya nakasagot, lumapit si Grace, unti-unting inilabas ang karit mula sa likod nito. "Bakit parang takot na takot ka?" napaatras si Alvin. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na nakita niya ang ginawa nito. At bago pa siya makasagot, may sinabi si Grace na nagpatayo ng balahibo niya. "Akala mo ba ikaw ang unang nagmahal sakin?" Nagkibit balikat ito, saka ngumiti ng matamis. "Hindi ikaw ang una. Pero ikaw ang susunod." Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang bahay nina Alvin at Grace. Bukas ang pinto, malamig ang paligid, at sa gitna ng sala, may isang lamesa na may 2 upuan. Isang upuan ay may nakaupong babae, si Grace. Mahinhin, tahimik, at mumunguya ng isang bagay. Sa kabila ng mesa, may nakahiga. Isang katawan na wala ng ulo,
at sa kanyang plato, may isang piraso ng karne, mukhang sariwa pa. Naging laman ng balita ang kaso ni Alvin. Isang brutal na pagpatay na walang malinaw na motibo, walang suspect, at walang konkretong ebidensya kung paano ito nagawa. Mismong mga pulis ay nabalot ng takot at pagkalito. Paano makakagawa ng ganitong klaseng krimen nang hindi naririnig ng mga kapitbahay? Paano nawala si Grace na parang bula? At higit sa lahat, sino siya talaga? Matapos ang investigasyon, nagdesisyon ang pamilya ni Alvin na ibenta ang bahay. Wala nang gustong manatili roon. Hindi rin nakayanan ng kanilang pamilya ang takot na dulot ng sinapit ni Alvin. Pero kahit anong gawin nila, walang bumibili ng bahay. Kahit ibaba nila ang presyo, walang gustong lumipat. Wala nang gustong lumapit sa bahay na yan, bulong ng mga taga roon. May nilamon na ang bahay na yan. Baka ikaw na ang sunod, ang dating matahimik na bayan ay naging malamlam. Sa gabi, may mga nagkukwento ng mga anino sa bintana ng lumang bahay. May ilang nagsasabing may naririnig silang mahihinang ungol at tunog ng kubyertos na tila may kumakain sa loob. Pero alam nilang wala namang nakatira roon, di nagtagal, naging alamat ang kwento ni Grace. Isang kwentong ikinakatakot ng mga bata, isang babala sa mga gustong magmahal ng bulag, huwag kang magmahal ng maling tao, baka hindi lang puso mo ang kanyang kainin. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti nang natabunan ang kaso ni Alvin, at nagpatuloy ang buhay ng mga tao sa bayan. Hanggang isang araw, may lumapit sa dating bahay ni na Alvin, isang mag-asawang bagong kasal. Si Raymond at si Trina. Napadaan lang sila sa bayan at nakita nilang ibinebenta pa rin ang lumang bahay, mura ito. Masyadong mura para sa isang bahay na may maayos pang istruktura. Hindi ka ba natatakot? Pabirong tanong ng ahente ng lupa kay Raymond. May kwento kasi itong bahay na to, tumawa lang si Raymond. Ghost stories lang yan. Hindi naman ako naniniwala sa ganyan, napangiti si Trina. Gusto ko ang vibes ng bahay, Hon. Tahimik. Ang ganda ng view at sa loob lang ng isang linggo. Lumipat sila sa bahay na minsang naging tahanan ni na Alvin at Grace. Sa unang mga araw, maayos naman ang lahat. Masaya ang mag-asawa sa kanilang bagong simula. Pero hindi nagtagal, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Trina. Madalas niyang maramdaman na parang may nakatingin sa kanya. Lalo na kapag naghuhugas siya ng pinggan sa kusina, nararamdaman niyang may nakatayo sa likod niya, nanonood lang, pero sa tuwing lilingon siya. Wala namang tao, napapraning ka lang, natatawang sabi ni Raymond. Pero isang gabi, nagising si Trina sa tunog ng kutsara at plato mula sa kusina. Parang may kumakain, napadilat siya. Tumayo, naglakad papunta sa kusina, at sa kanyang pagkagulat, may babae sa hapagkainan. Mahaba ang buhok, maputi, nakaupo ng mahinahon habang umunguya ng kung anong laman sa kanyang plato. Dahan-dahan itong lumingon kay Trina, ngumiti ito. At doon lang niya napansin puno ng dugo ang kamay nito, napasigaw si Trina. Pero sa isang iglap, wala ng tao sa lamesa, nawala ang babae, pero naiwan ang plato. At sa ibabaw nito, may piraso ng pulang karne. Nang malaman ni Raymond ang nakita ni Trina, nagdesisyon silang tawagan ang isang matandang albularyo sa bayan para pagtanungan, ano po yon? Multo, nanginginig na tanong ni Trina. Umiling ang matanda. Hindi siya multo, anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Raymond, tumingin sa kanila ang albularyo, baka sa mukha nito ang takot, hindi siya patay. Hindi siya basta-bastang nilalang, kaya kung hindi siya multo. Ano siya? Napatingin ang matanda sa bintana. Sa malamig na simoy ng hangin, parang may nakatingin sa kanila mula sa labas. Siya ay isang nilalang na hindi napupuno ang gutom. At sa gabing ito, may inaalagaan siyang bagong pagmamahal. Napatingin si Trina kay Raymond. Parang may dumaan na lamig sa kanyang katawan, nagdesisyon silang lisanin ang bahay kinabukasan.
Wala silang planong manatili doon, pero hating gabi pa lang. May narinig silang pagkatok, marahan. Paulit-ulit, tok. Tok. Tok, nagkatinginan sila. Hindi sila gumalaw hanggang sa narinig nila ang isang pamilyar na tingin. Malamig. Mahinahon, Raymond, napagilat si Raymond. Kilala niya ang boses na, Raymond. Buksan mo ang pinto, napakalamig ng boses. Malambing, pino, pero may kung anong nakatagong takot sa ilalim nito. Si Trina ay nanginginig na lumapit sa asawa. Huwag mong buksan, bulong niya, mahigpit na hinawakan ang braso ni Raymond, pero hindi siya kumibo. Hindi siya gumalaw. Parang may kung anong humawak sa kanya, nagpatigas sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama, hindi alintana ang pagpigil ni Trina. Tok. Tok. Tok, mas malakas. Mas marahas, napatingin si Trina sa pintuan. Kitang-kita niya kung paano bahagyang gumalaw ang doorknob, parang may nagpipilit na pumasok. Naglakad si Raymond papunta sa pinto, parang wala sa sarili. Bago niya ito mabuksan, lumakas ang sigaw ni Trina. Huwag! Hinablot niya ang asawa. Naputol ang trance na tila bumalot kay Raymond. Napalunok ito, parang nagising mula sa isang malalim na panaginip. Anong nangyari? Bulong niya, hindi na maalala kung bakit siya papunta sa pintuan. Bumalik sila sa kama. Pareho silang hindi makatulog. Kinabukasan, lumabas sila ng bahay at dumiretso sa bahay ng albularyo. Anong nangyayari sa amin? Tanong ni Trina, halos maiyak na sa takot. Anong gusto niya sa amin? Mahinang tumingin ang matanda sa bintana, parang nag-isip ang babaeng yon. Si Grace. Hindi siya ordinaryong tao, napasinghap si Trina. Multo siya, mas masama pa sa multo, malamig ang boses ng albularyo. Hindi siya basta namamatay. Hindi siya basta nawawala. May lahi siyang hindi naubusan ng gutom, kumaripas ng takbo ang dugo sa katawan ni Raymond. Anong ibig niyong sabihin? Tumingin sa kanila ang matanda, saka bumulong, Grace. Ay isang manananggal, halos manlambot si Trina sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makagalaw, ang babae sa bahay na yon. Ang babaeng nakita niyang kumakain sa mesa. Ang babaeng nagpatay kay Alvin, isang halimaw, nanginig si Raymond. Naaalala niya ang nakaraan, ang pagkatok sa pinto, ang malamig na tinig, hindi lang iyon panaginip. Totoo iyon, hindi kayo ang gusto niya, patuloy ng albularyo. Ang gusto niya ay makahanap ng bagong minamahal. At kapag minahal mo siya, nanigas si Raymond. Ano, mabigat ang tingin ng matanda, ikaw ang sunod niyang kakainin, nagdesisyon ang mag-asawa na umalis kinagabihan. Hindi na sila magpapalipas ng isa pang gabi sa bahay na yon, pero sa huling sandali bago sila lumabas, may napansin si Trina, ang sala. Puno ng amoy ng pagkain, at sa mesa may dalawang plato, isa para sa kanya, isa para kay Raymond. At sa gitna, isang liham na sinulatan ng pulang tinta, o baka dugo, kumain tayo. Bago kayo umalis, bumukas ang ilaw sa kusina, at doon, nakita nila siya, si Grace, nakatayo, nakangiti, at sa kanyang mga kamay, isang tray na puno ng sariwang karne. Dahan-dahan siyang lumapit. Hon, bulong niya. Ang mga mata ay parang apoy na nag-aapoy. Bakit kayo alis? Napalunok si Trina. Humawak sa kamay ni Raymond, naglakad sila paatras, dahan-dahan, dahan-dahan, hanggang sa hindi na nila kinaya, tumakbo sila palabas, nakarinig sila ng halakhak mula sa loob ng bahay. Malamig, matalim, at sa huling sandali bago nila marating ang sasakyan, naramdaman nila ang pag-ihip ng isang malakas na hangin mula sa itaas. Napasigaw si Trina. Nang lingunin ni Raymond, nakita niya ito, isang pares ng malalaking pakpak na itim, lumilipad sa ibabaw ng bahay. At isang babaeng kalahating katawan lang ang nasa ere, nakatingin direkta sa kanila, at nakangiti.
Hindi pa ako tapos sa inyo. Kinabukasan, iniwan ng mag-asawa ang bayan. Hindi na sila muling bumalik. Hindi na rin muling ibinenta ang bahay, at ang lumang bahay sa dulo ng bayan, nananatiling nakatayo, tahimik, nag-aabang, hanggang sa may susunod na magmamahal kay Grace, at kapag dumating ang tamang panahon. May panibago na namang maglalaho sa dilim.